Maligayang pagdating sa aking channel, Cadnis PH. Born August 2025. Kung gusto mo ng mga kwentong katakutan, urban legends at mga kwentong buhay, nasa tamang channel ka. Ako si Loloy, ang inyong narrator, at samahan niyo ako sa bawat kwento. Huwag kalimutang isubscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa lahat ng bagong uploads. Tara, simulan na natin. Dito sa Cadnis PH. Makalipas ang ilang gabi, pumasok si Lolo Juan sa kwarto ni Tia Amor. Tahimik ito ngunit pagpasok niya, walang tao. Saan si Amor? Bulong niya sa sarili. Agad siyang lumabas, nagsisigaw. Amor, anak ko. Lumabas si Lola Losing, nagulat at tanong, bakit? Di ba sa kwarto siya? Wala si Amor, sagot ni Lolo, takot na nanginginig ang boses. Tinawag ni Lolo ang tatay Jose. Jose, hanapin natin si Amor. Naglakad sila ng lakad sa buong barangay, pero wala. Pagod at nag-aalala, umuwi sila na walang balita. Sa kabilang dako ng barangay, isang batang lalaki na sa 10 taong gulang nag-iigib ng tubig sa sapa. May dalala siyang gasera at isang halong tubig. Hindi niya alam may nagmamasid sa kanya sa palayan. Tahimik, nakatago sa dilim si Tia Amor. Habang papalapit ang bata, nagtanong ito, sino ka? Biglang lumabas sa liwanag ng gasera si Tia Amor. Gutom, naglalaway at ang mga mata niya ay pulang-pula na kumikislap sa dilim. Umalulong ang aso sa malayo. Huwag kang lalapit, sigaw ng bata, nanginginig. Ngunit mabilis si Tia Amor. Tumakbo siya sabay sigaw at hinabol ang bata. Naabot niya gamit ang kamay at paa, parang may kakaibang lakas na hindi normal. Isang hampas na mahabang kuko, ang bata ay bumagsak, wala ng buhay. Sa kakilakilabot na katahimikan, si Tia Amor ay kumain ng laman loob ng bata, sinipsip ang dugo at tumigil lang na matapos ang gutom niya. Ang paligid ay tahimik, ang hangin ay humahaplos sa damuhan, at ang aso ay patuloy na umuungol sa malayo, tila nagbabala. Walang makakalapit, walang makaligtas. Kinaumagahan, agaw pa ang liwanag at dilim. Nakatayo si Tia Amor sa bakuran ng bahay. Tumawag si Lolo Juan at narinig ni Amor ang tinig niya. Lumabas ito at sinalubong siya, ngunit ang katawan ay mahina. Binuhat ni Lolo Juan si Amor. Ang damit na puti ay may mansa ng dugo. Nakita ni Lola Losing at nagtanong, ano na si Amor, Juan? Ewan ko, huwag ka na magtanong, sagot ni Lolo, nanginginig ang boses. Si Tatay Jose ay galit na galit. Putang ina, sino gumawa kay Amor nito? Sabay kuha sa itak. Saan ka, Jose? Tanong ni Lolo Juan. Patayin ko ang gumawa kay Amor nito, sagot ni Tatay Jose. Tumingil ka, wika ni Lolo. Walang gumawa kay Amor nito. Ilang sandali pagkatapos, tumawag si Kapitan Meo kay Lolo. Lumabas si Lolo Juan. O pre, bakit taga mo? Sama ka, may batang pinatay, sagot ni Kapitan Meo. Agad umalis si Lolo Juan ngunit nagbabala. Pihisan niyo si Amor at wag na wag kayo magpapasok ng tao. Hoy Jose, sabihan mo ang asawa mo. Huwag lalabas ng bahay. Sasama lang ako kay Meo. Pagdating nila sa pinangyarihan, nakita ni Lolo Juan ang kalagayan ng bata. Wala itong puso, bukas ang dibdib, at ang bituka ay kalat-kalat sa lupa. Hindi masikmura ni Lolo ang nakita, kaya agad siyang umalis. O Pre Juan, saan ka? Tanong ni Kapitan Meo. Kayo na bahala dyan, sagot ni Lolo. Alam na ang pinakamahal niyang anak si Amor ang gumawa nito. Pagdating ng bahay ni Lolo Juan, agad siyang pumunta sa kwarto ni Tia Amor. Nakita niya ito nakahiga, nanginginig at umiiyak. Lumapit si Lolo at nagtanong, Anak Amor, ano ang nangyari? Biglang humimagolgol si Amor at umiiyak. Tatay, tulungan mo ako. Hindi ko napigilan, alam ko ang ginawa ko sa bata sa palayan, subalit may nagkontrol sa akin. Patayin mo ako tatay para hindi ako makabiktima ulit. Maririnig ang sigaw ng bata sa palayan, subalit sinabi ni Lolo Juan, tahan na anak. Magiging okay ka lang. Sabay niyakap si Lolo Juan. Halatang awa siya, ngunit takot na rin sa nangyari. Lumabas si Lolo sa sala habang nakaupo kami sa sala. Sabi ni Tatay Jose, alis na kami dito. Hindi pa siya natapos magsalita, sumigaw si Lolo, tumigil ka, putang ina ka. Tumahimik ang lahat. Pumasok si Lola, Losing sa kwarto at sumunod si Lolo. Nag-usap sila. Hindi mo mapigil ni Jose kasi takot na din siya, wika ni Lola. Ako din, Juan. Takot na ako ni Amor, sagot ni Lolo. Huwag kayong katakutan si Amor, anak natin siya, sagot ni Lola. Oo, anak mo si Amor, subalit anak mo din si Jose. Nainis si Lolo at sumagot. Tumahimik ang Losing. Napatahimik si Lola. Maya-maya sumagot siya. Pati ako, Juan, sinisigawan mo na. Kasindak yun, unang beses sa tagal ng panahon na mag-asawa si Lolo at Lola. Ngayon lang naging ganito si Lolo. Lumabas si Lola Losing sa kwarto, habang si Lolo Juan ay humiga sa kama, halatang pagod at nag-iisip sa nangyari. Tahimik na huminga at pinilit magpahinga. Paggising ni Lolo Juan, hapon na. Naghanap siya agad kay Lola Losing dahil nagtaka siya kung bakit napakatahimik ng bahay.
Paulit-ulit siyang tumatawag. Lusing, Lusing, nasaan ka? Ngunit walang sumagot. Napahampas siya ng kamay sa mesa at napamura. Mga putang ina nyo. Galit at inis ang bumalot sa kanya. Kasindak, kami ay umalis na pala sa bahay. Iniwan namin si Lolo Juan kasama si Tia Amor. Pumunta si Lolo sa kwarto ni Tia Amor. Mahimbing itong natutulog. Lumapit si Lolo at biglang nagising si Tia, sabay tanong, ano yon tatay? Umiling si Lolo at sinabing, wala, sige, tulog ka ulit. Umupo si Lolo sa gilid ng kama. Napatungo siya at napaiyak. Sa isip niya, si Amor, anak ko, pero isa na siyang aswang. At ngayon siya na lang mag-isa ang naiwan para harapin ito. Kinagabihan, muling sumiklab ang sindak. Mula sa kwarto ni Tia Amor ay maririnig ang mga malalakas na hampas at sigaw. Umaalulong ang kanyang tinig, minsan parang babaesh, minsan parang hayop. Kasindak, doon namin nalaman. Matagal na pala siyang nakatali. Ang kanyang mga kamay at paa ay ginapos na matibay na kadena. Simula pa nung unang gabi na may napatay siyang bata, tinupad ni Lolo Juan ang kahilingan ni Tia Amor na igapos siya para hindi na muling makapanakit. Ngunit kahit nakatali, ramdam ni Lolo Juan na unti-unting nawawala ang pagkatao ng kanyang anak. At sa bawat sigaw mula sa loob ng kwarto, lalong nadudurog ang puso ng isang amang wala nang magawa. Umayos si Lolo Juan mula sa pagkaupo sa sala. Mabigat ang dibdib niya, nanginginig ang mga kamay habang kinuha ang kanyang itak. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Tia Amor. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang nakagigimbal na tanawin. Si Tia Amor ay naglalaway, nanlilisik ang mga mata, at paulit-ulit na sumisigaw na tila hindi na siya tao. Amor, tawag ni Lolo, nanginginig ang boses. Ngunit walang sagot. Sa halip, malalakas na kalabog at hampas ang gumagawa ng ingay sa buong silid. Para bang pilit niyang binabali ang mga kadenang nakagapos sa kanya. Buong tapang, lumapit si Lolo Juan. Hawak ang itak, habang isa-isang tinatanggal ang gapos sa kamay at paa ng kanyang anak. Mahigpit ang hawak niya sa sandata. Handa siya kung biglang sugurin siya ni Amor. Ngunit pagkatanggal ng huling gapos, biglang tumalon si Tia Amor sa bintana. Amor, sigaw ni Lolo. Mabilis na tumakbo si Amor. Parang hayop, ginagamitan ng kamay at paa, gumagapang at humahagibis papasok sa makapal na kawayanan. Napatigil si Lolo, habol hininga, hawak pa rin ang itak. Napabulong siya sa sarili, durog ang puso niya. Naawa siya sa kanyang anak, ngunit ramdam niya lalong lumalayo ang posibilidad na mailigtas pa ito. Sa kabilang dako, kasama ang buong pamilya at si Lola Losing sa daungan ng ferry, tatawid kami ng dagat papuntang Manila. Habang nakaupo at nag-uusap-usap, may pag-aalinlangan sa lahat. Sabi ni Lola Losing, ano Jose, buo na ba? Tatawid ba tayo? Tahimik lang si tatay, nakatingin sa amin, hindi kumibo. Muling nagsalita si Lola, kung ganito, babalik na lang tayo sa bahay. Samantala, si Lolo sa bahay ay panay ang pag-iyak. Gabi-gabi at araw-araw niyang hinahanap si Tia Amor. Ilang gabi na kasi itong hindi umuuwi. Pagdating namin sa harap ng bahay, malayo pa lang kami ay natanaw na kami ni Lolo. Bigla itong tumakbo palapit, umiiyak at nagyapan kami. Sabi ni Lolo, hindi tayo maghihiwalay, mahal ko kayo, pamilya ko. Nagwika si Lola Losing. Saan si Amor? Kumusta siya? Sumagot si Lolo habang malungkot ang tinig. Halika muna kayo, pumasok tayo. Pagkapasok namin sa bahay, muling nagtanong si Lola. Saan si Amor? Bakit hindi ka sumasagot? Dahan-dahang tumingin si Lolo at nagsabi, tahimik muna, pinalaya ko si Amor. Losing, hindi ko kaya makita na nahihirapan ang anak natin. Pero hindi na siya bumalik. Ilang araw at gabi ko siyang hinanap, subalit wala. Tumitig si Lolo kay tatay at nagwika. Tara, Jose, hanapin natin si Amor. Lumabas silang dalawa ng bahay. Hapon iyon, bandang 4:00, habang papalubog na ang araw. Inabot ng gabi sina Lolo at tatay sa kakahanap kay Tia Amor. Sa kabilang dako ng barangay, may mag-ama na naglalakad sa Nyugan. Galing pa sila sa kabilang baryo at inabutan na ng dilim. Habang naglalakad, panay ang saway ng ama sa anak na 10 taong gulang. Magmadali ka na dyan, anak. Sa gitna ng madilim na daan, may isang figura na nakatayo, si Tia. Abang-abang siya, nakatayo sa gilid ng daan. Nang tumapat ang mag-ama, bumati ang lalaki. Magandang gabi po. Biglang humarap si Tia. Naglalaway, nanlilisik ang mga mata, at ang kalahati ng mukha ay natatakpan ng kanyang mahahabang buhok. Maya-maya'y umalilong ito at biglang nagbago ang ulo. Naging isang nakatakot na halimaw, isang aswang. Sigaw ng ama, takbo anak! Mabilis na tumakbo ang bata, ngunit inabot siya ni Tia sa anyong halimaw. Hawak na niya ang bata nang bumalik ang ama, umiiyak at nagmamakaawa. Layuan mo, bitawan mo ang anak ko, halimaw. Ngunit isang mabilis na hampas ng mahahabang kuko ni Tia
Naputol ang ulong lalaki at kumulong sa lupa. Walang kalaban-laban ang bata, sinundan siya ng aswang. At sa malamlam na liwanag ng buwan, kinain ni Tia ang lamang loob ng mag-ama. Pagdating ni na tatay at lolo sa bahay, umupo sila sa sala. Wala talaga si Amor, lusing, wika ni lolo kay lola na nasa sala. Sige lang, bukas hanapin ulit natin ni Jose. Kinabukasan, maagang umalis sina lolo at tatay. Di nagtagal, napadaan sila sa Newgan at nakita nila ang maraming tao at ang bangkay ng mag-ama. Nandoon din si Kapitan Meo. Nang makita sina lolo, nagsabi si Kapitan Meo, "Oh Juan, maaga kayatang naglalakad, parang may hinanap ka." Sumagot si lolo, "Ah wala, napadaan lang." Sumagot muli si Kapitan Meo na may bintang, "Juan, huwag ka na gumawa ng kwento. Alam ko si Amor ang hinanap mo." Sumagot si lolo, "Ano?" Wika ulit ni Kapitan, "Huwag na Juan. Kalat na sa barangay na si Amor ay aswang." "Ano? Huwag kang magbintang, pre," sagot ni lolo. "Siguruin mo lang Juan kasi kung maaktuhan ko si Amor na maging aswang, papatayin ko yan," sabi ni Kapitan Meo. Galit na sagot ni lolo, "Putang ina mo Meo, umayos ka baka ikaw patayin ko." Sabay iwas-iwas sa dalang itak si lolo. Hinila siya palayo ni Tatay Jose. Nang medyo malayo na sila, kinutya pa sila ni Kapitan Meo. Nag-sign language ito na parang ginilitan ng league, hudyat na papatayin niya si Amor. Inabutan ng gabi sina lolo at tatay habang naglalakad sila. Narinig nila ang putok ng baril sa hindi kalayuan. "Ano yon?" tanong ni tatay. "Putok ng baril," sagot ni lolo. "Tara Jose, doon banda ang putok." Kinabahan si lolo habang nagmamadali silang tumungo. Hindi rin kalayuan, nandoon si Kapitan Meo kasama ang mga tanod. Narinig din nila ang putok at pinuntahan ng pinanggalingan. Nasalubong ni Kapitan ang isa niyang tanod. "Sino yung nagpaputok?" tanong ni Kapitan. Sumagot ang tanod, "Yung kasamahan ko, Kapitan. May tao kasi kaming nakita at may pinatay na naman doon." "Ganon din, bukas ang dibdib at nagkalat ang lamang loob," sabi ni Kapitan. "Sige, magtawag kayo ng pulis." Itinuro ng tanod, "Doon papunta ang tao sa sapa, Kapitan." Pinunot at kinasa ni Kapitan Meo ang kanyang dalang baril at dahan-dahang tumungo sa direksyon ng sapa. Hindi kalayuan, natanaw nila si Tia Amor na tumatakbo patungo sa sapa. "Amor!" sigaw ni lolo, subalit hindi siya narinig. Napansin nila na sumunod si Kapitan Meo. Nang makarating sila sa sapa, narinig nila ang putok ng baril. "Halika Jose," sabi ni lolo kay tatay. Doon banda ang putok. Nakita nila si Kapitan Meo, nakatutok ang baril sa hindi malinaw na dahilan. Habang nakatutok si Kapitan, may isang tao na nakayuko at parang nakatago sa gilid ng sapa sa ilalim ng nakabuwal na punong kahoy. Ngunit nang lumingon, nakita nila ang mukha. Sabi ni Kapitan, "Amor." Si Tia ay nasa anyong tao pa noon, ngunit bigla itong sumugod kay Kapitan at naging aswang muli. Mas mabilis ang reaksyon ni Kapitan, pinaputukan niya si Tia at napahinto ito pansamantala. Si Lolo naman, nagmadali at inagaw ang hawak na baril ni Kapitan. "Putang ina mo Meo, anak ko yan," sigaw ni Lolo. Nag-agawan sila, pinagtulungan nila si Kapitan. Habang hawak ni Lolo ang kamay ni Kapitan na may baril, pinagpapalo naman ni Tatay si Kapitan. Ngunit nang humina si Kapitan, aksidenteng nasaksak siya ni Lolo gamit ang itak niya. Bulagta at namatay si Kapitan Meo. "Amor," wika ni Lolo. Napansin niyang may tama at sugat si Tia sa balikat. Daplis lang, binuhat ni Lolo si Tia at dinala sa bahay. Pagdating sa bahay, pinahiga nila si Tia Amor. Nagkagulo ang lahat. Nagtanong si Lola, "Na paano si Amor, Juan?" "Putang ina, binaril ni Meo," wika ni Lolo. "Yon, nasaksak ko siya, aksidente lang yon." Gulat na gulat si Lola Losing. "Ano, Juan?" Sumigaw si Lolo, "Wag ka ng tanong ng tanong. Umalis kayo, kumuha kayo ng mga dahon, panlunas sa sugat ni Amor." "Jose," tawag ni Lolo, "hiramin mo ang jeep ni Pablo. Dalhin natin sa ospital si Amor." Mga kasindak, si Pablo ay pinsan ni Lolo. Kaya't nagmamadaling umalis si Tatay Jose. Nagwika naman si Inay, "Samahan ko si Nanay, Losing maghanap ng dahong gamot." Bago sila umalis, pinasok muna kami sa kwarto kasama ang nakababata kong kapatid na isang taong gulang. Sabi ni Inay sa akin, "Dito lang kayo, huwag kayong lalabas." Agad silang umalis kasama si Lola. Si Lolo naman ay naiwan sa sala, balisa at hindi mapakali. Sa labas, nagsimula ng magulo. May mga taong sumisigaw. "Patay si Kapitan Meo." "Pinatay." Pinatay si Kapitan. Napalunok si Lolo Juan. Lalo siyang kinabahan sa sala. Ramdam niya na hindi na magiging tahimik ang barangay. Pagtingin ni Lolo Juan sa higaan kung saan nakahiga si Tia Amor, wala na siya roon. Kinabahan si Lolo at agad siyang tumawag. "Amor? Amor?" Hindi sumagot si Tia. Kaya pumasok si Lolo sa kwarto namin. Doon niya ako nakita. "Lando, bakit nandiyan ka sa ilalim ng higaan?" tanong niya.
Nanginginig ako sa takot, hindi ako makapagsalita. Nagtanong ulit si Lolo, ang kapatid mo? Nasaan? Hindi ko pa rin may buka ang bibig ko. Sa sobrang takot, itinuro ko na lang ang pintuan. Nilapitan ako ni Lolo, tinapik ang balikat ko at muling nagtanong. Lando, saan ang kapatid mo? Sa puntong iyon napilitan akong sumagot. Si Tia Amor nasa pintuan. Sabay turo kong muli. Lumabas si Lolo, hawak ng mahigpit ang kanyang itak. Kinabahan siya habang patuloy na tumatawag. Amor. Dumiretso siya sa kusina at doon nakaramdam siya ng kakaiba. Parang may taong nagtatago sa ilalim ng lumang lamesang kahoy kung saan kami palaging kumakain. Lumapit si Lolo, marahang sumilip at doon niya nakita, si Tia Amor. Ang mga mata niya'y pula at sa kanyang bibig ay nakasabit pa ang lamang loob ng aking nakakabang kapatid. Kinakain niya ito, walang pakundangan. Puta Amor, pamangkin mo yan, sigaw ni Lolo. Sa kanyang sigaw, nabigla si Tia Amor. Nabitiwan niya ang hawak na bituka at biglang sinuka ang kanyang nginunguya. Para siyang natauhan, napatingin sa nakahandusay na bangkay ng kapatid ko. Tumulo ang kanyang luha at sumigaw siya. Tay, patayin mo ako. Patayin mo na lang ako. Tay, maawa ka. Nanginginig si Lolo. Lumapit siya habang unti-unting bumabagsak ang luha sa kanyang pisngi. Amor, anak ko, mahal na mahal kita, patawad. Nakaluhod si Tia Amor sa paanan ng kanyang ama, umiiyak, nakikiusap na tapusin na ang lahat. Nakataas ang itak ni Lolo Juan, nanginginig ang kanyang mga kamay. At sa huling pagkakataon, bago niya ibinaba ang itak, narinig ang kanyang tinig. Pikit mo na lang ang iyong mga mata, Amor. Isang hampas ng itak ni Lolo Juan, patay si Tia Amor. Bumagsak ang kanyang katawan sa sahig, malamig at walang buhay. Sa tabi niya, nakahandusay ang bangkay ng aking nakababatang kapatid. Nagkalat ang dugo at lamang loob sa paligid. Pagdating ni Lola Losing at ni Nanay sa bahay, agad silang pumasok. Natigilan sila, nanlaki ang mga mata sa nakita. Si Lolo Juan umiiyak ng todo, hawak ang malamig na bangkay ni Tia Amor. Si Nanay ay napasigaw at lumapit, nanginginig habang umiiyak ng walang tigil. Si Lola Losing, hawak ang dibdib na pasandal sa pinto, halos hindi makagalaw sa sobrang lungkot. Maya-maya, dumating si Tatay Jose. Nang makita niya ang lahat, sumigaw siya at pinagsusuntok ang dingding, habang ang kanyang luha ay bumabalot sa kanya. Ang buong bahay ay binalot ng hagulgol at iyakan. Kinabukasan, wala nang nagawa ang pamilya, kundi iwan ang bahay sa probinsya. Lumuwas kami patungong Maynila, dala ang sugat na hinding-hindi maghihilom, ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, tinakip ng mga pulis si Tatay Jose at si Lolo Juan, kinasuhan ng pagpatay kay Kapitan Meo. Hinatulan sila ng 30 taong pagkakabilanggo. Si Lolo Juan, sa kulungan na rin binawian ng buhay. Si Tatay Jose, nakalaya pero 10 taon lamang kaming nagsama bago rin siya pumanaw. Si Lola Losing, ang aming matanda at sandigan, pumanaw noong 2005. At si Nanay, nanatiling matatag sa kabila ng lahat, dala ang bigat ng sugat na iniwan ng nakaraan. Ngayon, ako'y may sarili ng pamilya. 2 ang aking anak at pareho na silang may sariling buhay. Ngunit ang kwento ng aming pamilya, nananatiling sugat na hinding-hindi maghihilom. Mga kasindak, dito nagtatapos ang aming kwento. Ang kwentong si Tija ay aswang. Salamat sa inyong pakikinig mga kasindak. Maraming salamat sa panunood mga kasindak. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at syempre mag-subscribe sa Cadnes PH para sa iba pang mga kwentong katakutan, urban legend at kwentong buhay. Hanggang sa susunod na kabanata, ingat lagi.